Si Melodious ay isa sa mga miyembro ng Seven Deadly Sins, na kasama ng iba pang miyembro ay pumatay ng 12 ng mga Holy Knight 10 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng araw na iyon, lahat sila ay binibigkas ng mga kaaway ng kaharian, at isang malaking halaga ng pera ang ibibigay kung may tumulong sa kanilang paghuli. Ang bawat taong naninirahan sa kaharian ay natatakot matapos marinig ang pangalan ng Seven Deadly Sins, na itinuturing na mga halimaw na walang konsensya. Matapos tumakas mula sa kaharian, naglaylo siya sa loob ng ilang taon, ngunit sa wakas ay nagpasya siyang hanapin muli ang lahat ng iba pang mga sins. Mayroon siyang alagang baboy na pinangalan ng Hawk, at nagpapatakbo ng isang maliit na tavern na kilala bilang Boar Hat. Isang araw, habang naghahain ng pagkain at alak sa kanyang establishment, narinig niya ang isang grupo ng mga tao na nag-uusap tungkol sa Seven Deadly Sins, at nag-iisip kung sila ay buhay pa o patay na. Itinatago ni Meliodas ang katotohanan na isa siya sa Seven Deadly Sins, at madali para sa kanya na gawin iyon dahil mukha siyang napakabata. Narinig niya ang isang bulong-bulungan na ang isa sa mga sins ay gumagala sa lugar, at nagsusuot siya ng isang higanting baluti na kinakalawang mula sa lahat ng dugo ng mga taong pinatay niya. Ang atmosphere sa tavern ay agad na nagbabago, at ang lahat ay tila nasa bingit. Bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog ng metal na baluti, na papalapit sa kanila mula sa labas. Natatakot ang lahat dahil naaamoy pa nila ang amoy ng kinakalawang na metal. Lahat sila ay sumisigaw at tumakbo, naiwan si Meliodas mag-isa sa tavern. Bumukas ang gate sa kanyang tavern at pumasok ang isang higanting taong may hawak ng armor. Tumakbo siya ng ilang hakbang patungo kay Meliodas, ngunit pagkatapos ay mabagsik na nahulog, natanggal ang helmet nito. Nagulat si Meliodas nang makitang ang nakasuot ng armor ay isang magandang babae na may puting buhok, na mukhang pagod na pagod. Binuhat niya ang babae at inihiga sa kama, tinitingnan ang mahahalagang palatandaan ng buhay nito. Unti-unting bumalik sa kamalayan ang dalaga at nagtanong kung nasaan siya. Ipinaalam sa kanya ni Meliodas ang tungkol sa sitwasyon at nagtanong tungkol sa dahilan kung bakit siya gumagala sa gayong mabigat na baluti. Ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang Elizabeth, at sinabi kay Meliodas na siya ay nasa labas upang hanapin ang Seven Deadly Sins. Tila nagulat si Meliodas, ngunit hindi nagbubunyag ng anuman tungkol sa pagiging pinuno nila. Siya ay lumingon-lingon sa paligid at nabigla sa katotohanan na si Hawk na isang baboy ay nakakapagsalita. Ibinaba siya ni Meliodas at nagluto ng pagkain para sa kanya, na binalaan ni Hawk si Elizabeth sa pagkain, ngunit mukhang gusto niya ito. Biglang may kumatok sa pintuan niya na ikinagulat ni Elizabeth. Ang ilang knights ay nasa pintuan, at sumisigaw na ibigay ang taong may hawak ng sandata, na pinaghihinala ang isa sa mga miyembro ng Seven Deadly Sins. Gumawa ng plano si Meliodas at naglagay ng mga helmet at piraso ng baluti kay Hawk, at pinalabas siya upang makagambala sa mga gwardya. Habang si Elizabeth ay nakatakas mula sa likod na gate, isa sa mga kabalyero gayunpaman, napansin siya, at lahat sila ay tumakbo na sumusunod sa kanya, sinusubukang mahuli siya. Kinahabol sila ni Hawk at Meliodas, at nagawang itulak silang lahat sa isang bangin, habang sinunggaban ni Meliodas si Elizabeth, at umakyat sa isang puno. Nagpapasalamat siya sa muling pagligtas sa kanyang buhay. Tinanong niya siya tungkol sa dahilan kung bakit sinusubukan niyang hanapin ang Seven Deadly Sins, at sumagot siya na sinabi sa kanya ng kanyang ama na na-frame lamang sila. Sinabi rin niya na ang mga Holy Knights ay naghahanda para sa isang pangkalahatan na digmaan, na maglalagay lamang sa mga mahihirap na tao sa higit na paghihirap kaysa sa kanilang kinalalagyan. Nagulat si Meliodas sa kanyang pahayag, ngunit bago pa man siya makapag-react, mayroon ng isang malakas na pagsabog sa buong cliffside ang pumutok. Sa kabutihang palad, nagawang iligtas ni Meliodas si Elizabeth, at ang isa sa mga kabalyero na na-knockout sa ibaba. Dinala niya sila pabalik sa cliffside at nakita ang isang higanting lalaki na nakasuot ng pulang baluti, na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Twigo, ang banal na kabalyero. Lahat ay tila natatakot sa kanya, ngunit si Meliodas ay nanindigan at pinagtatawanan siya. Bigla niyang nakita ang hikaw ni Elizabeth at nakilala siya bilang ikatlong prinsesa ng kaharian, na nawala ilang araw na ang nakakaraan. Sinabi niya sa kanya na isuko ang sarili, kung hindi, papatayin niya siya, at natatakot si Elizabeth na nagsimulang tumakbo sa kakahuyan. Si Twigo ay nauwi sa pag-atake ng nakamamatay sa kanya mula sa likuran, ngunit sa kabutihang palad, nagawa siyang iligtas muli ni Meliodas. Nagpasya siyang isuko ang sarili dahil natatakot siya na kung hindi, maging si Meliodas ay masasaktan. Naglalakad siya patungo kay Twigo, ngunit may iba itong plano at inatake siya muli. Kumilos muli si Meliodas sa pagsunggab at iniligtas siya mula sa pag-atake. Habang siya ay nakaharap, inihayag din niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Meliodas, ang Dragon Sin of Wrath, ang pinuno ng Seven Deadly Sins, at ipinakita sa kanya ang kanyang tato. Lumapit si Twigo sa kanila at inihampas ang kanyang espada kay Meliodas, ngunit bigla siyang napaatras na may sugat sa kanyang mukha. Laking gulat niya rito, at biglang napansin ang tato ng dragon sa kanyang braso.
Siya ay natakot sa kanyang mga nakikita, at nagpa siya na atakihin siya muli, ngunit ginagamit ni Melides ang kanyang espesyal na kakayahan na tinatawag na full counter, na nagre-reflect sa anumang pisikal na pinsala na pinapatama sa kanya. Si Twigo ay agad na natangay, at ang kanyang baluti ay nabasag sa ilang piraso. Ang natitirang mga kabalyero ay mabilis na tumakbo kay Twigo upang tulungan siya, habang tinawag ni Melides ang ina ni Hawk, na lumabas na isang higanteng baboy kung saan ang buong tavern ay itinayo. Hinawakan ni Melides si Elizabeth at sabay silang sumakay dito. Sinabi sa kanya ni Melides na makikipagkita rin naman siya sa lahat ng scenes para sa ilang misyon, kaya pwede siyang samahan nito, at tumulong sa tavern. Masayang sumang-ayon si Elizabeth at nagsimula ang kanyang paglalakbay kasama ang Dragon Scene of Wrath, si Melides, ang pinakamalakas sa lahat ng scenes. Si Melides ay nasa tabi ni Elizabeth, nagsimula ng kanyang paglalakbay at hindi nagtagal ay nakarating sa kanyang unang destinasyon, na isang maliit na bayan ng Nayon na tinatawag na Vanya. Ang bayang ito ay sikat sa alak nito, at nakuha ni Melides ang lahat ng ginagamit niya mula sa lugar na ito. Ipinaliwanag niya kay Elizabeth na ang lugar na ito ang may pinakamalinis na supply ng tubig, at iyon ang dahilan kung bakit dalisay at matamis ang kanilang karne. Habang naglalakad sa paligid ng Nayon, nakita nila ang isang malaking pulutong ng mga lalaki. Nang dumaan sila sa kanila, nakita nila ang isang espada na nakatusok sa lupa. Ipinaliwanag ng elder ng Nayon na ilang araw na ang nakalipas, isang banal na kabalyero ang dumating sa kanilang Nayon at uminom ng kanilang alak. Pagkatapos uminom gayunpaman, hindi lamang niya ito nagustuhan, ngunit ininsulto din niya ang kanilang craft, at inihambing ito sa tae ng kabayo. Ang isa sa mga batang Nayon ay nakipaglaro sa kanya para ipaghiganti ang insulto. Naglagay siya ng surot sa isa sa kanyang mga inumin, at dahil sa galit, inilabas ng knight ang kanyang espada at inilagay ito sa lupa, na tuluyang tumigil sa supply ng tubig. Biglang, isang batang lalaki na nagngangalang Mid ang lumabas sa karamihan, at lumalabas na siya ang naglagay ng surot sa inumin ng banal na kabalyero, at sinasabing ang kanyang ginawa ay ganap na makatwiran. Sinimulan siyang punahin ng mga taga-Nayon, at ang iba pang mga bata ay nagsimulang magbato sa kanya. Mabilis siyang nakuha ni Melides at dinala siya pabalik sa kanyang tavern, kung saan siya ay pinakain at humingi ng higit pang impormasyon sa buong sitwasyon. Gayunpaman, biglang narinig nilang lahat ang isang grupo ng ingay na nagmumula sa Nayon, at nagmamadali si Mid upang makita kung ano ang nangyayari. Tila, dalawang kabalyero ang dumating sa sentro ng bayan, at inihayag na kung hindi maalis ang espada sa paglubog ng araw, ang buwis na ipinapataw sa kanila ay mapaparami ng 10 beses. Ang buong Nayon ay umuungol sa pagtutol, na sinasabing ang paggawa ng alak ay ang kanilang trabaho at ngayon ay hindi na nila magagawa iyon, kaya paano sila magbabayad ng buwis? Ang mga kabalyero gayunpaman ay tila walang pakialam sa alinman sa mga ito, at lumipat sa gilid, umiinom ng higit pa sa alak ng Nayon. Tumakbo si Mid patungo sa espada at sinimulang alisin ito ng buong lakas. Noong una, sinabihan siya ng ilang taga-Nayon na umalis at lumayas dahil siya ang dahilan kung bakit dumating sa kanila ang kalamidad na ito, ngunit nagsalita ang elder ng Nayon mula sa panig ni Mid, at sinasabing ang bawat taga-Nayon ay gustong maghiganti noong ang Holy Night ay ininsulto ang kanilang craft, ngunit si Mid lang ang may lakas ng loob na kumilos dito. Binago nito ang isip ng mga taga-Nayon at isang grupo ng mga lalaki ang lumapit sa espada, itinali ito ng mga lubid, at pagkatapos ay sinubukang hilahin ito palabas ng lupa. Umupo sa gilid ang knights at patuloy na tumatawa sa kalagayan ng taga-Nayon, habang naputol ang lubid at nahuhulog ang lahat. Gayunpaman, biglang dumating si Melides sa pinangyarihan at dumiretso sa espada, kinuha ito ng napakadali. Ang bawat isang tao ay nabigla ng hindi maintindihan habang kinukuha ni Melides ang espada, at itinapon ito sa harap ng mga kabalyero, na sinasabi sa kanila na lumayas. Ang mga taga-Nayon ay nagagalak ng makuha ng mga kabalyero ang espada at mabilis na tumakbo. Nang gabing iyon, ang buong Nayon ay nasa tavern, nagdiriwang ng kanilang tagumpay laban sa pang-api ng mga banal na kabalyero, nang biglang, naramdaman ni Melides na may kakaiba. Pumunta siya sa labas ng tavern kung saan nakaupo si Elizabeth sa liwanag ng buwan. Tumingon-lingon siya sa paligid at biglang may nakitang nagniningning na sibat na paparating sa kanya sa napakabilis na galaw. Hinawakan niya ang sibat, ngunit nahila siya ng momentong kasama ang sibat, at bumagsak siya sa isang bangkos ng mga bahay bago niya mabawi ang kanyang balanse, at ibinalik ito ng may matinding puwersa. Sa oras na iyon, isang grupo ng mga taga-Nayon ang nagsimulang mag-ipon malapit sa kanila, at sinabi sa kanila ni Melides na kailangan niyang umalis, kung hindi, sila ay patuloy na aatake. Iminumungkahi ni Elizabeth na pumunta sa kagubatan ng mga panaginip kung saan walang sinuman ang nangahas na makipagsapalaran sa hindi kilalang dahilan, at nagpasya si Melides na ito na ang kanilang susunod na destinasyon, at simula ng susunod na bahagi ng kanilang paglalakbay. Kinabukasan, parehong pumasok sina Melides at Elizabeth sa puting kagubatan ng panaginip, na ganap na natatakpan ng makapal na hamog, na ginagawang imposibleng makakita ng malinaw. Habang naglalakad, nagsimula silang makarinig ng mga boses, at bigla na lang, isang grupo ng mga kamukha ni Hawk ang lumitaw sa paligid ng tunay.
Naghalo-halo ang lahat at ngayon ay hindi malaman ni Melidas o ni Elizabeth kung alin ang totoo. Lahat sila ay kumikilos na hindi kapani-pani walang magkatulad, at sila ay nagsasalita at kumikilos tulad ng totoong Hawk. Para malaman ang tunay, sinugod sila ni Melidas at tinamaan silang lahat sa ulo, ngunit dahil maraming beses na natamaan ang totoong Hawk, iba ang kinikilos niya, at nalaman ni Melidas kung sino ang tunay. Biglang lumitaw ang isang buong grupo naman ni Elizabeth, at nagsimula silang magsalita ng pangalan ni Melidas. Siya ay lubos na nalilito dahil silang lahat ay pare-pareho ang hitsura at pag-uugali. Sinubukan nilang lahat na tumalon sa kanya, ngunit mabilis siyang tumalon sa isang sanga ng puno at sinabihan silang gawin ang kanyang sinabi. Pinagagawa niya silang lahat ng maraming bagay bago niya sabihin sa kanila na tumalon sa hangin. Ang bawat Elizabeth ay tumatalon sa himpapawid bukod sa isa, na mabilis na kinilala ni Melidas bilang si Elizabeth dahil alam niyang hindi siya isang napakahusay na atleta. Agad niya itong hinawakan, at ang natitira sa Elizabeth ay naging maliliit na halimaw na mukhang troll, na mabilis na tumakas sa malalim na kagubatan. Si Melidas at ang natitira ay sumunod sa kanila, at nakarating sa isang higanting batang babae na natutulog sa kagubatan. Mabilis siyang ginising ng mga troll, na sinasabing may nakapasok sa lugar. Nagising ang batang babae mula sa kanyang pagkakatulog at nagtanong kung sino ang nangahas na pumasok sa kagubatan. Parang nabigla ang lahat sa laki niya maliban kay Melidas. Hinawakan niya si Melidas at tinignan siyang mabuti bago ipaliwanag ang saya, dahil hinahanap niya siya sa nakalipas na 10 taon. Ang pangalan ng higanting babae ay Diane, at siya ang Serpent Sin of Envy, isa sa 7 deadly sins. Ipinaliwanag sa kanya ni Melidas ang tungkol sa sitwasyon ni Elizabeth, at matapos siyang marinig, ipinahayag ni Diane na sasamahan niya sila sa paglalakbay na ito. Si Melidas ay labis na natutuwa tungkol dito, ngunit biglang, ang mga madilim na ulap ay nagsimulang mabuo sa ibabaw ng mga ito, at isang loop ng kidlat ang nagbubuklod sa kanilang lahat bago tumama ang kidlat, at biglang, isang may kulay rosas na buhok na lalaki ang lumabas mula rito. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanila, sinasabing sa wakas ay natagpuan na niya ang mga scenes. Mukhang nakilala siya ni Elizabeth at tinawag siyang Jill. Sinabi niya sa kanya na iwanan siya mag-isa. Nang tanungin ni Melidas kung kilala niya ito, sinagot niya na si Jill ay anak ng yumaong Grandmaster na si Zartros na namatay at dating kasama niya sa palasyo. Biglang naalala ni Melidas ang tungkol sa isang bata na tinuturuan niya noon ng sword fighting, at napagtanto niyang si Jill yun. Tumawag siya sa kanya at nagtanong kung kumusta na siya, at hindi niya ito nakita sa nakalipas na 10 taon, at sa panahong iyon, medyo lumaki na si Jill. Sinabihan ni Jill si Melidas na tumahimik dahil wala siya rito para makipag-usap. Lumapit siya sa kanya at tinanong kung bakit niya pinatay si Zartros, ang kanyang ama. Biglang tumahimik si Melidas. Tumingin siya kay Jill at ipinahayag na halos hindi niya naaalala ang anumang nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Hindi naniniwala si Jill sa kanya, ngunit inulit ni Melidas na ang natatandaan lang niya ay siya at ang iba pang mga scenes ay bumalik mula sa isang ekspedisyon upang magulat kay Zartros. Ngunit nang buksan nila ang kanyang mga silid, siya ay ibinaon sa maraming sibat at nakitang patay na. Bago nila maproseso ang lahat, maraming sumigaw mula sa labas, at sa sandaling tumingin sila sa labas, nakita nila na napakalaking bilang ng mga banal na kabalyero ang nakapalibot sa buong kastilyo. Alam ng mga scenes na may mali at nagpasya silang mabilis na maghiwalay, at pumunta sa magkahiwalay na direksyon bago sila muling magkita. Ngunit bago pa makaalis si Melidas, siya ay napawalan ng malay ng hindi kilalang salarin. At sa susunod na paggising ni Melidas, nasa isang hindi kilalang tavern siya. Tumanggi si Jill na maniwala sa kanya, at sinabi sa kanya na papatayin pa rin niya si Melidas. Si Melidas naman ay tumingin kay Diane, at sinabihan itong lumayo sa laban na ito bago siya simpleng kumawala sa mga tanikala na kidlat. Mukhang nagulat si Jill dito, ngunit hindi nagtagal ay sumunod si Diane at naputol ang mga tali nito ng ganoon kadali. Ang mga pahayag ni Melidas na madali nilang maputol ang mga tali kung kailan nila gusto, ngunit nais niyang pakinggan muna siya. Inilabas ni Jill ang kanyang espada at sinubukang salakayin si Melidas, ngunit kinontra lang niya ito. Naglaho si Jill at lumilitaw sa likod ni Melidas upang subukan at atakihin siya mula sa likuran, ngunit mabilis na naiwasan ni Melidas ang pag-atake, habang sinusubukan ni Jill na mag-follow up. Pareho silang tumalon sa himpapawid, ngunit si Jill ay nakakuha ng kalamangan at nakatama sa isang napakalaking pag-atake, na naghagis kay Melidas pababa sa lupa. Bumangon siya, ngunit bago niya mabawi ang kanyang balanse, lumitaw si Jill sa kanyang likuran at hiniwa siya sa likod. Bumagsak si Melidas na parang manika na may dugong umaagos mula sa kanya, at mahina siyang nagtanong tungkol sa kalagayan ng iba pang mga scenes. Sumagot si Jill na ang isa sa mga scenes ay namatay, isa sa kanila ay nasa bilangguan, at 3 sa kanila ay nawawala pa rin. Si Melidas ay nakakagulat na bumangon, at nagpapasalamat kay Jill sa kanyang impormasyon. Si Melidas at ang iba pa ay nagsimulang maglakbay patungo sa susunod na lungsod, kung saan matatagpuan ang bilangguan sa base, at sa daan, sinabi ni Melidas na siya ay nasurpresa na si Ben, ang Fox Sin of Greed ay nahuli,
at nasa isang bilangguan pa rin. Naniniwala siya na sa kanyang mga kakayahan, madali siyang makatakas kahit kailan niya gusto, ngunit naaalala niya na ang kulungan ng bitag ay kilala bilang ang pinakamatibay na bilangguan hanggang sa kasalukuyan. Medyo nahihilo si Melides dahil sa sugat na natamo niya, dahil hindi pa rin nila ito ginagamot, kaya sinabi niya sa iba na matutulog muna siya sa loob. Ngunit nang sundan siya ni Elizabeth, nadatnan niya itong nakahiga sa sahig at walang malay na may dugong umaagos mula sa kanya. Si Diane, nang walang iniisip na anuman, ay humawak kay Melides, at tumakbo sa bayan, humihingi ng tulong sa mga tao ng bayan. Ngunit dahil siya ay isang higanteng babae, lahat ay natatakot at tumatakbo palayo sa kanya. Si Elizabeth ay tumakbo palapit sa kanya at sinabihan siyang manatili rito habang naghahanap sila ng doktor, ngunit tumanggi siya, sinabing alam niyang gusto niyang tulungan si Melides. Bagamat may luha sa kanyang mga mata, napagtanto niyang hindi niya ito matutulungan sa ganitong paraan, at ang tanging magagawa niya ngayon ay protektahan siya mula sa sinumang umaatake. Sinabi niya kay Elizabeth na mahigit 10 taon na ang nakalilipas, habang naglalakbay siya sa kanayunan, hinarang siya ng isang grupo ng mga kabalyero mula sa kaharian, na nagsimulang pagtawanan siya, at sinabi sa kanya na hindi siya makakadaan sa kalsada. Madali lang sana niya silang tapusin, ngunit biglang sumulpot si Melides at pinarusahan ang mga gwardya dahil sa pagtutulungan para sa isang babae. Naaalala niya na ito ang unang pagkakataon na may tumayo para sa kanya, kahit na mas maliit ito sa kanya. Binaliwala ng mga gwardya si Melides, kaya napagtripan niya ang mga ito, at pagkatapos nilang tumakas, tumalikod siya para tanungin si Diane kung natakot siya. Sinabi ni Diane kay Elizabeth na iyon ang sandaling iyon nang ipinangako niya sa sarili na lagi niya itong paprotektahan, anuman ang mangyari. Hinayaan niyang tumakbo si Elizabeth sa bayan at humanap ng doktor, at inihiga si Melides sa kama para gamutin. Nagulat ang doktor sa dami ng pinsalang natamo ni Melides, at binanggit kung gaano ito isang himala na siya ay buhay pa. Gumawa siya ng concoction at pinakain ito kay Melides, at sinabi niya sa iba na umupo sa tabi niya kung sakaling magising siya. Gayunpaman, si Diane ay may iba pang mga plano at nagpasya na siya ay pupunta sa bilangguan ng mag-isa, ngunit bago siya makapunta, pareho sila ni Elizabeth na napansin ang isang malaking kaig ng mga surot na papalapit sa lungsod. Sa sorpresa ni Elizabeth, yumuko si Diane at nagsimulang sumigaw na natatakot siya sa mga insekto, habang ang mga insekto ay nagsimulang magpaulan ng asido. Nagtago sina Hawk at Elizabeth sa ilalim ng isang tulay, ngunit biglang, si Elizabeth ay sumugod sa acid rain mula sa mga insekto upang maabot si Melides. Sinimulan siyang habulin ng mga insekto, ngunit nalampasan ni Diane ang kanyang takot, at ginamit niya ang kanyang earth magic upang lumikha ng isang bangkos ng mga higanteng bato mula sa lupa na nagtatapos sa pagdurog ng lahat ng mga insekto kaagad. Pagkatapos ay tumalon si Diane at nagmamadaling tumakbo patungo sa bilangguan, habang si Elizabeth ay pumasok sa bahay ng doktor, nakaupo sa tabi ni Melides. Biglang dumating ang doktor at sinabing umalis na sila dahil hindi na magigising si Melides. Parehong nagulat sina Elizabeth at Hawk, ngunit sinabi sa kanila ng doktor na ang gamot na ibinigay niya sa kanila ay talagang isang timpla ng napakalakas na lason. Biglang, isang hindi nakikitang boses ang bumati sa kanya, at isang banal na kabalyero ang lumitaw sa likod ni Elizabeth. Humihingi siya ng paumanhin para sa paggamit ng mga taktika ng panlilinlang upang patayin si Melides, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Gorgias. Sinabi niya sa kanya na pumunta siya dito upang kunin siya pabalik dahil hinahanap siya ng buong kaharian. Tinanggal ni Gorgias ang kumot ni Melides, at napansin niyang hawak pa rin niya ang kanyang sirang espada. Iniisip niya na kukunin niya ang espada para sa kanyang sarili bilang pamana, at ang trepeo para sa pagpatay sa kapitan ng 7 Deadly Sins. Ngunit nang sinubukan niyang kunin mula sa mga kamay ni Melides, ay hindi niya magawa. Patuloy niyang sinusubukan at ginagamit ang kanyang buong lakas, at pagkatapos ay naaagaw niya ito sa mga kamay ni Melides. Ngunit biglang tumayo si Melides at hinawakan muli ang espada, na ikinagulat ng lahat. Si Gorgias ay natakot sa kanya, at tumakbo sa bintana. Si Melides at ang iba pa ay sumusunod sa kanya at nagagawang makorner siya sa mga lansangan. Itinaas ni Gorgias ang kanyang mga kamay sa hangin na nagkukunwaring pagsuko habang naghagis na siya ng ilang mga espada sa hangin habang nakataas ang kanyang mga kamay, ngunit nakikita ni Melides ang kanyang walang kwenta na mga panlilinlang, at madaling makapagtanggol laban sa kanila. Biglang lumitaw ang doktor sa dulo ng kalye, at sumigaw kay Gorgias na pakawalan ang kanyang anak na babae na hindi masaktan, dahil nagawa na niya ang ipinagagawa niya sa kanya. Biglang nawala si Gorgias at lumitaw sa likod ng doktor, sinaksak siya sa likod. Tumakbo si Elizabeth patungo sa naghihingalong doktor at sinubukang tulungan siya, kahit na sinabihan siya ni Melides na manatili. Biglang lumitaw si Gorgias mula sa likuran at sinubukang salakayin si Elizabeth, ngunit hinarang ni Melides ang kanyang pag-atake at sinuntok siya palayo. Patuloy na lumilitaw at nawawala si Gorgias habang umaatake kay Melides, ngunit nagagawa pa rin ni Melides na makipagsabayan at ipagtanggol ang kanyang sarili. Hinawakan niya ang kamay ni Elizabeth at tumakbo habang ipinagtatanggol siya sa mga pag-atake. Nakarating siya sa isang abandonadong gusali at pumunta sa unang palapag.
Sa sandaling pumasok si Gorgias sa loob ng silid, tumapak siya sa sirang floorboard at nahulog. Inaasahan ni Meliodas na hindi maaaring mag-teleport si Gorgias dahil nalaman niya na maaari lamang siyang maging invisible. Bumaba siya kay Gorgias at sinuntok siya palabas ng bahay. Ngunit bago niya ito mahuli, nawala muli si Gorgias at hinawakan ng isang kabayo, tumatakbo palayo sa bilangguan. Sinundan siya ni Meliodas at ng iba pa, at sa daan, nakasalubong nila si Dayan na mukhang natulala. Parang may hinahanap siya pero hindi niya maalala kung ano. Tumingin siya kay Meliodas at nagtanong kung paano siya gumaling bago marinig ng lahat ang isang tunog ng bell. At biglang, tumingin si Dayan kay Meliodas at nakita niya ang isang banal na kabalyero na nagngangalang Ruin. Inatake niya si Meliodas na sinusubukang ipagtanggol ang sarili laban sa kanyang malakas na suntok. Si Elizabeth ay nalilito sa inaasal ni Dayan, ngunit ipinaliwanag ni Meliodas na hindi niya ito nakikita, at isang banal na kabalyero lamang ang nakikita niya, na gumawa ng isang uri ng spell sa kanya. Sinundan sila ni Dayan na nagpilit kay Meliodas na kunin si Elizabeth at tumakbo palayo sa kagubatan. Sa daan, nakita niya ang isang pastol at ang kanyang anak na naglalakad, at sinisigawan niya sila na tumakbo rin kung gusto nilang mabuhay. Sa kabutihang palad, lahat sila ay nakapagtago sa likod ng isang maliit na bangin, at nagpasya si Meliodas na harapin si Dayan ng direkta. Pumunta siya sa harap niya upang subukan at mga tuwiran, ngunit biglang, narinig niya ang isang kampana at isang higanting banal na knight ang lumitaw sa harap niya, na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Ruin. Tinanong ni Meliodas kung nasaan si Dayan, ngunit hindi siya sumagot, sa halip ay sinimulan siyang salakayin. Mula sa pananaw ni Elizabeth, napagtanto niya na kahit si Meliodas ay nahuli sa parehong spell, habang sinisimulan niyang labanan si Dayan. Si Dayan at Meliodas ay nagsimulang maglaban ng totoo, at si Elizabeth at ang iba ay napilitang tumakbo dahil hindi sila nakikita ni Meliodas o ni Dayan, kaya napakapanganib na manatili sa paligid nila habang sila ay nakikipaglaban. Ipinagpatuloy ni Meliodas at Dayan ang kanilang mapangwasak na labanan habang sinusubukan ni Elizabeth na protektahan ang bata, at biglang, narinig nilang muli ang bell, at parehong bumalik sa kanilang katinoan sina Meliodas at Dayan. Tila nalilito sila kung saan napunta ang banal na kabalyero, ngunit natutuwa silang makita ang isa't isa. Bago pa man sila makapag-regroup, muling narinig ang tunog ng bell. At muli silang nakulong sa isang ilusyon kung saan pareho nilang nakita ang isa bilang banal na kabalyero, at sinimulan muli ang kanilang laban. Biglang lumitaw ang isang bagong Holy Knight na nagpakilala bilang Frisia. Sinasabi niya na siya ang nagpadala ng kawon ng mga insekto sa bayan. Ang maliit na batang shepherd ay natakot at nagsimulang tumakbo palayo, at inilagay ni Frisia ang lahat ng kanyang mga insekto sa kanya. Ang mga insekto ay bumubuo ng isang higanting buhawi sa paligid niya at naghahanda sa pag-atake sa kanya, ngunit nakakagulat, si Elizabeth ay lumakad ng diretso sa buhawi, na walang kabuluhan na nasugatan sa proseso. Sa wakas ay naabot niya ang bata at sinubukang aliwin ito, ngunit sa kanyang pagtataka at pagkasuklam, ang bata ay nagbago sa banal na kabalyero na si Ruin. Pinagtatawanan siya nito sa pagiging walang muwang at sinisipa siya sa bituka. Gayunpaman, muling tumayo si Elizabeth, na ikinagalit niya, at ginamit niya ang kanyang mga tungkod upang hampasin siya sa mukha. Bigla, napansin niyang nawawala ang bell sa kanyang staff, at napagtanto niya na habang tinatamaan, nagawa ni Elizabeth na kumalas ang bell sa staff, na sinira ang spell kina Dayan at Meliodas. Naglakad siya patungo kay Elizabeth na galit sa kanya at sinubukang suntukin siya habang siya ay nasa lupa. Sa kabutihang palad, si Meliodas ay dumating doon sa tamang oras at hinawakan ang kanyang braso at pinipilit ito. Kinampas ni Ruin si Meliodas ng isang tungkod ng maraming beses, at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang katawan pataas mula sa lupa. Isang beses lang siyang sinuntok ni Meliodas sa mukha, na nagpasabog sa kanya sa pader ng kulungan, habang si Dayan ay hinaharap si Frisia para turuan siya ng leksyon. Si Meliodas ay naglalakad sa gitna ng mga kabalyero, na nabigla nang makita si Ruin sa ganoong masamang kalagayan. Lumapit si Meliodas sa kanya at sinuntok siya ng malakas sa sikmura, na nabasag ang kanyang mabigat na panlabas na baluti, na ikinagulat ng lahat. Gayunpaman, bumangon muli si Ruin at buong pagmamalaking sinabi na ang kanyang mga kalamnan ay ang kanyang tunay na sandata, na nagpapakita ng kanyang washboard abs, na tiyak na natural na nakukuha niya ng hindi gumagamit ng anumang mga steroid tulad ng iba pang fitness influencers ngayon. Gayunpaman, si Meliodas ay walang oras para sa kagaguhan na ito, at muling sinuntok siya ng diretso sa bituka. Sa pagkakataong ito, si Ruin ay nagsimulang dumugo mula sa kanyang mukha at namatay sa isang iglap. Dinala ni Dayan si Elizabeth sa kanyang backpack at sinabi kay Meliodas na ang anak na babae ng doktor ay nakatago din sa loob ng bilangguan. Pumasok silang lahat sa loob. Nahanap nila ang selda at hinawakan ni Dayan ang babae, inilagay sa tabi ni Elizabeth, nang bigla silang makarinig ng mga yabag sa likuran nila. Isang matangkad na figure ang natanaw, na agad na kinilala ni Meliodas bilang Ben, at tila sila ay matalik na magkaibigan. Siya at si Ben ay labis na nasisiyahang makita ang isa't isa, at nagsimula silang maglaro sa paligid, paghagupit sa isa't isa at pakikipagbuno sa braso.
Nagiging matindi ang kanilang pakikipagbuno sa braso na nauwi sa pagbagsak ng buong base prison na sinasabing ang pinakamatibay na bilangguan na naitayo kailanman. Lahat sila ay lumabas sa bilangguan at bumalik sa bayan upang dalhin ang anak na babae pabalik sa kanyang lugar, nang mapansin nila na kahit papaano ay buhay pa ang doktor at gumaling na sa kanyang sugat. Tuwang-tuwa siyang makita ang kanyang anak at labis na humingi ng tawad kay Melides dahil sa paglason sa kanya, at pinatawad siya ni Melides. Ginamot ng doktor si Elizabeth at pinahiga nila siya. Sa gabi, ang doktor ay nag-host ng isang higanteng party para sa kanilang lahat, kung saan umiinom sila ng maraming alak, kumain ng masarap na pagkain bago maghanda para sa mga pakikipagsapalaran sa hinaharap. Si Melides at ang iba pa ay naghanda upang pumunta sa susunod na lungsod, na siyang huling kilalang lokasyon ni King, ang Bersin of Sloth. Kilala ang bayan bilang Necropolis, at hindi gaanong bumibisita doon dahil sa mga masasamang chismis tungkol sa lugar na pinagmumultuhan ng mga multo at espiritu. Naaalala ni Ben ang mga araw noong bata pa siya at gustong gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Kaya't siya ay pumasok sa mahiwagang kagubatan, kung saan nabalitaan na sa tuktok ng isang puno ng buhay, ang isang baso ng elixir, na kung inumin mo, ay magbibigay sa iyo ng walang hanggang kabataan. Inakyat niya ito at nakita ang bukal ng eternal na kabataan, ngunit bago niya ito maabot, nakilala niya ang espiritu ng puno, na siyang dapat na magpoprotekta sa elixir. Pinasabog niya siya gamit ang kanyang mahika, ngunit si Ben ay bumangon at muling umakyat. Patuloy niyang pinasabog siya ng kanyang mahika, ngunit paulit-ulit siyang bumabalik, at sa huling pagkakataon, inilabas niya ang kanyang mga nunchuck at ginamit ang mga ito para magnakaw ng isang baso ng elixir. Bago niya ito mainom, ginamit ng batang babae ang kanyang mahika upang makagawa ng isang bangkos ng mga tangkay na humawak kay Ben, at naibalik niya ang baso. Tumingon ito sa kanya at tinanong kung bakit siya nandito. Sumagot si Ben na gusto niyang tikman ang elixir dahil narinig niya na ang lasa nito ay kamangha-mangha. Tinanong niya siya kung bakit gusto niya ang eternal na kabataan, gayong maaari itong magdulot ng buhay na puno ng kasawian, at hinding-hindi mo ito maaalis. Ngunit muli siyang tumugon na ayaw niya ng buhay na walang hanggan, at gusto lang niyang malaman kung ano ang lasa nito. Ang dalaga ay hindi naniniwala sa kanya at ginagamit ang kanyang kakayahan sa pagbabasa ng isip upang makita kung ano ang nangyayari sa kanyang isipan. Ngunit sa kanyang pagtataka, talagang iniisip lang ni Ben ang lasa nito, at naghahanda siyang bumalik ng walang dala. Pinakawalan siya ng dalaga at ipinakilala ang sarili bilang si Elaine, ang espiritu ng kagubatan at ang santo na nagpoprotekta sa fountain. Si Ben at siya ay nagtapos sa isang napakatibay na pagkakaibigan na magkasama na umiibig. Ngunit isang araw, lumitaw ang isang higanteng demonyo at sinimulang sirain ang buong kagubatan. Sinubukan ni Ben na ipagtanggol, ngunit kapwa sila ni Elaine ay nasugatan sa moral at nakahiga sa sahig, na palapit ng palapit sa kamatayan. Dinala ni Elaine ang elixir at sinabihan si Ben na inumin ito at mabuhay. Ngunit tumanggi si Ben at pinilit siyang inumin ang elixir habang siya ay nakahiga doon, namamatay. Sa sobrang sorpresa niya, hinalikan ni Elaine si Ben at inilipat ang lahat ng likido sa kanyang bibig, nagbigay sa kanya ng eternal na kabataan, ngunit namamatay ang kanyang sarili sa proseso. Ilang taon na ang nakalipas mula nang mangyari iyon, ngunit hindi pinatawad ni Ben ang kanyang sarili. Sa kasalukuyan, nagising siya at lumabas upang makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa lugar. Nakikita niya ang isang maliit na batang babae na bumagsak dahil sa kanyang kahinaan. Mabilis niyang hinawakan ang babae at sinimulang alagaan, ngunit inatake siya ng kanyang kuya. Tinatanggal lang ni Ben ang mga spike sa kanyang katawan, at sinabihan ng kapatid na alagaan ang kanyang kapatid na babae, dahil siya ay napakahina dahil sa hindi nakakakuha ng sapat na pagkain. Humingi ng tawad ang bata sa kanya at nangakong aalagaan siya ng mas mabuti, ngunit biglang, isang ibang batang lalaki na tila nakakakilala kay Ben ang nagtulak ng kanyang sibat sa kaloob-looban ng dibdib ni Ben, at mahinahong nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang araw. Si Ben ay nakatayo roon na walang kibo at mahinahong nagtanong sa kanya kung sino siya, na sinagot ng bata na siya ay isang taong lubos na kilala ni Ben. Lumipad siya sa hangin at nagsimulang magpahiwatig tungkol sa pagkamatay ni Elaine, at kung paanong kasalanan ni Ben ang lahat. Si Ben ay nagsimulang magalit dito at hiniling na malaman kung sino ang batang lalaki, ngunit ang batang lalaki ay nanatiling misteryo hanggat maaari, sinusubukang pagalitan si Ben. Sumakay siya sa sibat at sinubukang atakihin si Ben, ngunit dalubhasa siyang umiwas at sinubukang suntukin ang bata, ngunit nabigo. Pagkatapos ay ipinadala ng bata ang kanyang sibat upang salakayin si Ben, ngunit nagagawa niyang iwasan ang bawat pag-atake. Sa wakas ay nagpasya si Ben na gamitin ang kanyang mga kakayahan at naging seryoso, ngunit nag-ambala ito ni Melides, na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang araw. Sumagot si Ben na iniisip niya ang sarili niyang negosyo nang biglang dumating ang batang ito at sinimulan siyang salakayin. Parehong tumingin sina Melides at Dayan sa bata at sabay na bumulalas na siya si King, ang kanilang Sin of Sloth. Hindi makapaniwalang nakatingin si Ben sa kanila dahil si King ay dating matabang lalaki, hindi isang batang lalaki.
Parehong sigurado sina Diane at Meliodas tungkol dito, at tinawag siya, ngunit nagpa siya si King na lumipad nang hindi nagsasabi ng isang salita, na nakalilito sa kanilang lahat. Bumalik si Ben sa tavern at ibinalik din niya ang dalaga at ang kanyang kapatid para pakainin sila ng masarap na pagkain na niluto niya. Gustong-gusto ng lahat ang kanyang pagkain at pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa necropolis, at kung narinig na ba ito ng mga bata. Ang maliit na batang babae ay tumugon na ang mga tao ngayon ay nag-iisip na ito ay isang alamat at pamahiin lamang, ngunit ang matandang lalaki na nakatira sa tabi ng kanyang bahay ay sinabi noon na upang makapasok sa necropolis at makipag-ugnayan sa mga patay, kailangan mong ibahagi ang isang napakalakas na alaala sa kanila, na kung saan ay magti-trigger ng pasukan. Kiniling ni Ben na gabayan siya sa pasukan, na masaya nilang ginagawa. Dinadala nila si Meliodas at ang iba pa sa sinasabing pasukan, at tumayo sa labas ng bilog. Agad na naalala ni Ben ang mga masasayang alaala nila ni Elaine at biglang lumakas ang hangin at nagsimula silang madala sa ibang mundo. Bago siya nawala, si King, na nag-eespiya sa kanila mula sa malayo ay nakapasok din sa bilog at naihatid sa kanila. Habang lumilingon-lingon sa bagong lugar na ito, biglang may nakita si Ben na isang babaeng nakaputi, na lumulutang. Agad niya itong nakilala bilang si Elaine at sinundan siya nito. Nakita ni King si Ben at sinundan din niya ito. Patuloy na tumatakbo si Ben sa direksyon kung saan niya nakita si Elaine, ngunit mabilis siyang naabutan ni King at tinanong kung saan siya pupunta. Hindi siya pinapansin ni Ben at pinabilis ang kanyang kilos, ngunit si King ay madaling lumipad ng mas mabilis at nakaharang sa kanyang dinadaanan. Sinubukan ni Ben na hawakan siya, ngunit iniiwasan ni King ang lahat ng kanyang pagsulong. Pagkatapos ay sinubukan ni Ben na hampasin siya ng backhand na suntok, ngunit ginamit ni King ang kanyang mahiwagang unan upang harangan ang kanyang pag-atake, at bago pa makapag-react si Ben, ginamit niya ang unan upang hawakan siya sa lugar. Tinanong siya ni Ben tungkol sa dahilan kung bakit siya nagagalit sa kanya, at ipinaliwanag ni King na 10 taon na ang nakalilipas, nang akusahan sila ng kaharian sa isang kulungan, siya ay nagpasya na bumalik sa mahiwagang kagubatan. Ngunit pagdating niya doon, ang nakita niya ay isang sunog na gulo. Nawasak ang lahat at may pumatay sa santo ng puno ng buhay at uminom ng elixir ng buhay. Tinitingnan niya si Ben ng paratang at sinisigawan siya na ang santo ng puno ay kapatid niya. Tumingin si Ben sa kanya at napagtanto na gusto siyang patayin ni King upang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Tinanong ni Ben si King kung paano niya siya papatayin dahil walang kamatayan si Ben, at sinabing marami siyang paraan ng pagpatay kay Ben, ngunit gusto niyang magdusa siya at magsisi sa kanyang ginawa. Ipinatawag ni King ang kanyang sibat at sinaksak si Ben sa dibdib habang ginagamit ang kanyang espesyal na kasanayan, ang fossilization. Dahan-daang nagsimulang maging bato si Ben, at si King na umaasang magpanik siya ay nabigla nang makitang tila payapa na si Ben sa kanyang sarili at napangiti si Ben. Sina Meliodas at Diane naman ay nakatagpo ng isang banal na kabalyero na nagngangalang Gila, na pumasok din sa necropolis sa pamamagitan ng pagpatay sa sarili at sinimulan niyang salakayin sila. Tila paulit-ulit siyang nakakalamang, kahit papaano ay na-overpowered sila Diane at Meliodas, pinasabog sila ng kanyang explosion magic. Si King ay tumalikod kay Ben at isinumpa siya na manatili sa necropolis para sa kawalang hanggan, ngunit may naramdaman siyang isang bagay sa kanyang likuran, lumingon at nakakita ng isang liwanag, na umaaligid sa paligid ni Ben. Naramdaman ni King si Elaine sa paligid niya at sinigaw niya ang kanyang pangalan, hinihiling sa kanya na ipakita ang kanyang sarili, ngunit ang espiritu na si Elaine ay gumagalaw patungo sa bato na si Ben, at hinalikan siya ng bahagya, sinira ang magic ng fossilization at pinalaya si Ben. Si King ay nawala ng mga salita at lumuhad, nakikiusap kay Elaine na ipakita ang kanyang sarili, humihingi ng kapatawaran sa pag-iwan sa kanya na mag-isa upang ipagtanggol ang puno sa daan-daang taon. Tumingin si Ben kay Elaine at sinabi sa kanya na kukunin niya ang nararapat sa kanya, kahit patay na ito, at pagkatapos ay tumakbo patungo sa pagsabog. Naabot niya ang oras na nakita ang parehong sina Diane at Meliodas na nakikipaglaban kay Gila. Ginagamit niya ang kanyang espesyal na kasanayan na tinatawag na snatch, na nagbibigkis sa kanyang espada, ngunit ginagamit niya ang magic ng pagsabog upang paalisin si Ben. Muli silang nagsimulang lumaban ng sama-sama, ngunit kahit na nagtatrabaho sila bilang isang koponan, mukhang mas mahusay si Gila dito, at nababasa ng dalubhasa ang kanilang mga galaw, iniiwasan ang kanilang mga pag-atake, at nakukontra ang mga ito. Sinubukan siyang atakihin ni Meliodas, ngunit umiwas siya at sinipa siya pabalik. Sinubukan ni Ben na pumuslit sa isang suntok ngunit sinasaksak lang niya ito sa leeg, ngunit biglang, sinaksak ni King si Ben sa likod, at lumabas ang sibat sa harapan, tinamaan si Gila, na nagpalipad sa kanya sa di kalayuan. Lumabas si Gila mula sa mga guho at humarap kay King, na comfortable pa rin na sinasaksak si Ben sa likod. Sinabi ni Gila kay King na siya ay nabigo sa kanyang kakayahan dahil inakala niyang mas makapangyarihan siya kaysa doon. Ginagamit niya ang kanyang espada upang magpatawag ng isang bangkos ng maliliit na paputok na bola, at pinaputok ang mga ito patungo sa kanya, ngunit ginagamit lang niya ang kanyang spear at ang kanyang umiikot na galaw para maalis ang lahat ng ito.
Naghahanda siyang lumaban at sinabihan silang maglaban ng 4-1, ngunit pinutol siya ni King, at sinabing ito ay magiging one-on-one matchup sa pagitan lang nilang dalawa. Agad na umupo sina Ben at Meliodas para tangkilikin ang palabas, at nagsimula na ang laban. Si Gila ay kalmado na sumusubok na gumawa ng mga cool na pahayag, ngunit si King ay isang alpha male at pinutol siya sa kalagitnaan ng pangungusap, sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang sibat na lumilipad patungo sa kanya, na hiniwa ang kanyang mukha. Pagkatapos ay kinukutsa niya siya dahil hindi niya nagawang iwasan ang kanyang pag-atake. Muli niya itong inatake at bahagya siyang umiwas, na humantong sa paglanding ni King ng sunod-sunod na pag-atake sa kanya, na pilit niyang pinipigilan bago tumalon sa tuktok ng burol, at nagsimulang gumawa ng isang higanting paputok na bola. Ginawa ni King ang kanyang sibat sa libu-libong maliliit na spears, at hindi lamang nagagawang sirain ang bola, ngunit nauwi rin sa pagkasugat kay Gila sa proseso. Siya ay tumalikod mula sa eksena upang makipag-usap sa iba, ngunit nakakagulat, si Gila ay buhay pa rin, at mabilis niyang inatake si King habang nakatalikod na walang bantay, ngunit si Meliodas ay tumalon sa pagitan, at ginamit ang full counter, na nagpasabog kay Gila pabalik sa totoong mundo. Ngayong kumpleto na ang kanilang trabaho dito, lahat ng iba pa ay nagsimulang maglaho, at nagising sila sa totoong mundo at natagpuan si Gila na nakatayong walang malay. Tinapos siya ni Meliodas sa isang puno at gumuhit sa kanyang mukha bago nagpasya na ito ay sapat na, at lumipat sa iba pa. Habang nakaupo sa tabi ng lawa, tinanong ni Elizabeth si King tungkol sa pinagmumula ng kanyang kapangyarihan, dahil ang lahat ng iba pang mga scenes na magkakasama ay nagkaproblema sa pakikipaglaban kay Gila, ngunit siya lamang ang nakatalo sa kanya ng ganoon kadali. Ipinaliwanag ni King na wala sa mga scenes ang gumagamit ng kanilang buong lakas. Sa katunayan, ginagamit lamang nila ang isang maliit na porsyento ng kanilang tunay na kapangyarihan upang labanan siya. Tumingon siya at tinanong sila tungkol sa kanilang mga sagradong kayamanan. Sinabi ni Diane na nawala ang kanya, sinagot ni Meliodas na ibinenta niya ang kanya, at sinagot ni Ben na ninakaw ang kanya. Si King ay nakatingin sa kanila ng may pagtataka at hindi makapaniwala na lahat sila ay nawala ang kanilang mga sagradong kayamanan. Tila nalilito si Elizabeth, kaya ipinaliwanag niya sa kanya na ang isang sagradong kayamanan ay isang makalangit na sandata na may espesyal na kapangyarihan na nagpapahintulot sa mga scenes na gamitin ang kanilang buong potensyal. Sinabi niya sa kanya na sa kanyang mga sagradong sandata, ang bawat isa sa mga scenes ay magiging 100 beses na mas malakas kaysa sa ngayon. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang hanapin ang mga kayamanan sa lalong madaling panahon, kung gusto pa nilang subukan at iligtas ang kaharian. Kinabukasan, aalis sila patungo sa susunod na bayan na sikat sa paghohas ng isang higanting paligsahan sa pakikipaglaban kada taon. Ayon sa mga alingawngaw, isang higanting Warhammer ang nakita sa lungsod na ito, na nakalimutan ng isang higanting batang babae ilang taon na ang nakalilipas. Naniniwala si King na ang martilyo ay ang sagradong kayamanan ni Diane, at lahat sila ay pumasok sa lungsod upang hanapin ito. Pumasok sila sa bayan at napagtanto na magsisimula na ang tournament, na ikinatuwa ni Ben at Meliodas. Pumasok sila sa torneo at ang unang laban ay magiging Battle Royale, kung saan pipiliin ang natitirang 8 manlalaban para sa finals. Sina Meliodas at Ben ay parehong nagkakaroon ng napakadaling panahon na talunin ang lahat ng mga mortal na ito, at may ilang iba pang mga lalaki, na tila napakalakas. Mayroong isang partikular na batang babae na nagngangalang Matrona, na nakikipaglaban gamit ang isang balabal, at kayang talunin ang 10 lalaki ng sabay-sabay, na ikinagulat ng lahat. Sa wakas, ang huling 8 mandirigma ay napili, at sila ay inutusang bumunot ng mga patpat upang magpasya sa kanilang kalaban. Si King ay ipinares laban sa isang matandang lasing na lalaki. Si Hauser, isang banal na kabalyero ang ipinares laban sa isang higanting matabang hangal, na dating nananalo sa mga paligsahan na ito. Si Grimoire, isa pang Holy Knight ang ipinares laban kay Metrona, at sa wakas, si Ben ay pares laban kay Meliodas. Ang unang labanan ay si Metrona laban kay Grimoire, na sa tingin ng lahat ay madaling mananalo si Grimoire. Dahil kung titignan, isang babae pa rin si Metrona. Hiniling sa kanya ng tagapagbalita na tanggalin ang kanyang balabal upang ipakita kung mayroon siyang anumang mga armas, na ginagawa niya. Nagulat si Meliodas at ang iba pa nang makitang pamilyar ang batang babae sa loob, at suot ang uniforme ng kanyang tavern, ngunit hindi ito si Elizabeth. Nagsimula ang laban at agad na nagsimula si Grimoire gamit ang kanyang espesyal na kakayahan, na naglalagay sa kanya sa isang bulan na barrier na halos hindi masisira. Patuloy na inaatake ni Metrona ang barrier, ngunit wala itong epekto dito, at patuloy na lumalaki ang barrier, na nagtutulak kay Metrona sa pinakadulo ng ring. Nagpasya si Metrona na oras na para magseryoso, at gumamit siya ng hindi kapani-paniwalang malakas na suntok at nasira ang barrier, na lubos na ikinagulat niya. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa kanya at naghatid ng isang malakas na uppercut sa kanyang mukha, na nagpapadala sa kanya na lumipad mula sa bangin. Pagkatapos ay naglakad si Metrona patungo kay Meliodas at sa iba pa, at nakilala siya ni King, siya si Diane. Gayunpaman, hindi siya nakilala ni Meliodas, na ikinagalit ni Diane habang siya ay umalis.
Sinundan siya ni King at tinawag ang kanyang pangalan, tumugon siya upang kumpirmahin ang kanyang hinala. Tinanong niya siya kung ano ang nangyari at sumagot siya na sila ni Elizabeth ay nasa kagubatan upang kumuha ng ilang mga kabute nang bigla silang nakakita ng isang higanteng kabute na nag-spray ng kung ano sa kanila at lumiit. Tinanong ni King kung nasaan si Elizabeth at ipinakita ni Diane na nakaupo siya sa loob ng kanyang damit sa kanyang maliit na anyo. Ipinaalam ni King kay Meliodas ang tungkol dito, ngunit sinabi niya sa kanila na mag-relax lang dahil maaari itong automatikong mawala. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni King at ang lasing na matandang lalaki. Iniisip ng lahat na mananalo si King, ngunit hindi pa nakita ni Meliodas at ng iba pa si King na lumaban ng walang sandata, at hindi sigurado kung ano ang mangyayari. Nagsimula ang laban at sinubukan ni King na atakihin ang matandang lalaki, ngunit nauwi sa pagkatisod at pagkahulog. Sinubukan niyang labanan siya, ngunit hinampas siya ng matandang lalaki sa ulo. Pagkatapos ay sinubukan ni King na gumamit ng ilang uri ng mahika, ngunit bago niya ito magawa, itinulak siya palabas ng ring ng matandang lasing na nanalo sa labanan, at isipin mo ang kahihiyan. Ang susunod na laban ay si Hauser, ang banal na kabalyero laban sa mataba. Ang laban ay nagpapatuloy tulad ng iyong inaasahan. Walang magawa si Fatty at sinabihan siya ni Hauser na aminin na lang ang pagkatalo, ngunit tumanggi si Fatty, na pumipilit kay Hauser na gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan na nagpapalipad sa kanya mula sa bangin. Sa wakas, oras na para sa huling labanan, na sa pagitan ni Ben at Meliodas. Pareho silang pumasok sa ring at mukhang excited na silang lumaban muli. Naalala ni Ben na noong nasunog ang mahiwagang kagubatan, isinuko niya ang kanyang sarili para sa krimen dahil ayaw na niyang manirahan sa guild. Sa wakas isang araw, dumating si Meliodas sa bilangguan at pumunta upang tingnan si Ben. Sinabihan niya si Ben na umalis sa kanyang selda, ngunit tumanggi si Ben. Naisip niyang isa pang ordinaryong bata si Meliodas, at sinabihan siyang subukang paalisin siya sa selda. Sinundan ito ng laban ng dalawa, kung saan si Meliodas ang nanalo, at pinalayas niya si Ben. Tuwang-tuwa at masaya si Ben na makahanap ng taong makakalaban niya ng buong lakas, at pumayag siyang maging miyembro ng Meliodas team. Sinimulan ni Meliodas at Ben ang kanilang laban, kung saan napunta si Meliodas ng unang suntok, na muntik nang itapon si Ben sa labas ng ring, ngunit nakabawi siya at nagsimula ang kanilang palitan ng atake. Tila nag-aalala ang lahat sa dalawa, dahil nilalabanan nila ang napakalaking kapangyarihan at nagulat ang mga tao na alinman sa kanila ay hindi namatay. Pagkalipas ng ilang sandali, sinimulan ni Ben na gamitin ang kanyang kakayahan sa pag-agaw upang nakawin ang pisikal na kapangyarihan ni Meliodas upang pasiglahin ang kanyang sarili, at ang suntok ni Meliodas ay nagsimulang hamina at bumagal. Gayunpaman, malakas pa rin si Meliodas na habang nagsalubong ang kanilang mga suntok, nabasag ng suntok ni Meliodas ang suntok ni Ben at tinamaan siya sa bituka. Muling bumangon si Ben at hinayaan siyang tamaan siya ni Meliodas ng maraming beses hanggat gusto niya, at dahan-dahan, lahat ng kapangyarihan ni Meliodas ay nawala mula sa kanya, at siya ay bumagsak sa sahig, samantalang si Ben ay nakaramdam ng puno ng lakas at hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Naghahanda si Ben na tapusin si Meliodas sa isang huling suntok habang siya ay nasa lupa pa rin. Kahit tumutol ang lahat, sinuntok pa rin niya si Meliodas. Nang mawala ang alikabok, nagulat ang lahat nang makita si Meliodas na nakatayo sa ring samantalang si Ben ay nawala. Biglang, nakita ng mga tao si Ben daan-daang metro ang layo, na natigil sa gilid ng bangin. Nagulat ang mga tao kung paano ginawa yun ni Meliodas, ngunit sinabi ni Diane kay King na nakita niyang sinuntok siya ng sandali. Hinawakan ni Meliodas ang kanyang braso at nabali ito, pagkatapos ay bumangon na may kakaibang marka sa kanyang ulo, at sinuntok si Ben. Lumabas si Meliodas sa ring na parang walang nangyari, at sinabi kay Diane na kailangan niyang lumaban sa susunod, at ang laban niya ay laban kay Hauser, ang banal na kabalyero. Pumasok siya sa loob ng ring at nagsimula ang laban. Hinabol siya ni Hauser at sinubukang gamitin ang kanyang uppercut kasama ang mahika ng hangin, ngunit nagawang iwasan ni Diane ang bawat isa sa kanila. Iniisip ni Hauser na umiiwas siya dahil sa takot, ngunit hindi niya alam na ayaw lang nitong masira ang kanyang damit. Na-corner siya ni Hauser at sinuntok, ngunit madali niyang napigilan ang suntok nito. Umatras siya at gumamit ng tornado spell sa kanya, na tumama sa kanya at nasira pa rin ang kanyang damit. Muli niyang ginamit ang kanyang mahika ng hangin upang ihagis si Diane sa hangin, ngunit ginamit ni Diane ang kanyang kakayahang mag-convert upang gawing metal ang kanyang katawan at bumagsak sa ibabaw ni Hauser, na nagpabagsak sa kanya. Mabilis siyang humingi ng paumanhin sa kanya, na sinasabi na sinubukan niyang magpigil at lumayo. Ang susunod na labanan ay sa pagitan ng matandang lasing at ni Meliodas. Nagsimula ang laban at nagtanong ang matandang lasing kung anak ba siya ng totoong Meliodas, na sinagot niya na siya lang ang tunay na Meliodas. Mukhang nagulat ang matandang lalaki dahil noong bata pa siya, si Meliodas ay ganoon din ang hitsura. Ipinaalala niya kay Meliodas na siya ay mula sa kaharian ng Danaphal, na dating lugar kung saan nakatira si Meliodas. Ngunit pagkatapos, sinabi ng mga alingaungaw na winasak ni Meliodas ang buong kaharian at tumakas. Ang matandang lalaki ay patuloy na nagagalit at ibinabato sa kanya ang isang grupo ng mga bolang apoy.
Hindi man lang nagtatanggol si Melides dito at hinahayaan siyang tamaan ng maraming beses hanggat gusto niya, habang inilalabas ng matandang lalaki ang lahat ng galit na nasa loob nito. Sa wakas, gumawa siya ng isang higanteng bowl ang apoy at inihagis ito patungo kay Melides, na ginagamit lamang ang kanyang nagpapawalang bisang salamangka upang ipawalang bisa ang bowl ang apoy. Tinitingnan niya ang matandang lalaki at sinabi sa kanya na hindi niya gustong saktan ang sinuman, at palagi niyang sinisikap na protektahan ang kaharian at ang kanyang mga tao. Tumakbo ang matandang lalaki sa kanya at nagsimulang umiyak habang nakayakap sa kanya. Sinabi niya na hindi siya naniniwala sa mga chismis, ngunit nais niyang marinig ito mula sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga tagapagbalita at sinabi sa kanila na isusuko na niya ang laban, na ginagawa ang final sa pagitan ni Diane at Melides. Sumakay sina Diane at Melides sa ring, habang maraming babae ang nag-cheer kay Melides, na tila kakilala niya, at sa sandaling magsimula ang laban, sinuntok ni Diane si Melides sa lupa, mukhang labis na nagseselos. Pagkatapos, nagpa siya silang hindi na nila kailangang lumaban, dahil kahit sino sa kanila ang manalo ng kampyonato, maaari nilang makuha ang premyo, ang Warhammer ni Diane. Noon lang, biglang itinaboy ni Melides ang lahat ng manunood. Lumalabas na ilang Holy Knights ang malapit ng sumalakay sa bayan, at ayaw ni Melides na saktan ang mga manunood, kaya pinalayas niya sila. Sa katunayan, ang Fighting Festival ay isang bitag na itinakda ng Holy Knights para lamang maakit si Melides at ang iba pa na lumitaw. Sa pagkakataong ito, may isang espesyal na tao sa pangkat ng Holy Knight. Siya ang kapatid ni Elizabeth at ang pangalawang prinsesa ng kaharian. Alam ng pinuno ng banal na kabalyero na hindi sasalakayin ni Melides ang ikalawang prinsesa, kaya't pinadala niya ang pangalawang prinsesa ng isang mahiwagang kristal, na maaaring direktang magselyo kay Melides. Nang makita ni Elizabeth na si Melides ay naselyo, agad niyang inagaw ang kristal. Sa oras na ito, binitag ng pangalawang bantay ng prinsesa si Elizabeth gamit ang isang mahiwagang harang, na nagbabalak na ilayo siya. Siya pala ang malakas na tao na natalo ni Diane sa Fighting Festival. Maaari lamang kidnapin ni Ban ang pangalawang prinsesa at pinagbantaan ang gwardya na palayain si Elizabeth. Samantala, nag-iisang nilalabanan ni King sina Jericho at Gila, na madali sana niyang matatalo. Ngunit pagkatapos ay sinalakay ng deputy leader ng Holy Knights na si Helbram, si King. Si Helbram ay isa ring diwata, at pamilyar siya sa mga kakayahan ni King, na naglagay kay King sa isang mahigpit na laban. Sinasamantala nina Jericho at Gila ang pagkakataong makatakas, at pagkatapos ay inatake nila si Ban, na iniligtas ang pangalawang prinsesa. Ngunit gusto nilang patayin ng direkta si Elizabeth at agawin ang mahiwagang kristal, na hindi sinasang-ayunan ng pangalawang prinsesa. Kaya't hiniling ng pangalawang prinsesa sa gwardya na mabitag sina Jericho at Gila, ngunit inilabas na ni Gila ang magic bomb ng maaga. Sinubukan ng pangalawang prinsesa na protektahan si Elizabeth, ngunit direktang pinatay ng magic bomb. Nang magambala ang bantay dito, si Jericho at Gila ay tumakas mula sa magic wall, at sinamantala nila ang pagkakataon upang talunin ang bantay. Nang malapit na nilang patayin si Elizabeth at agawin ang mahiwagang kristal, winasak ni Melides ang mahiwagang kristal at lumitaw sa harap ng lahat. Ang kalahati ng katawan ni Melides ay natatakpan ng mga itim na marka, kaya naman nakakatakot ang kanyang hitsura. Nagiging mas makapangyarihan siya kaysa dati, natalo sina Jericho at Gila sa isang iglap. Pagkatapos nito, tumungo siya upang suportahan si King, at sa lalong madaling panahon natalo si Helbram. Ngunit agad na nadagdagan ni Helbram ang kanyang mana sa pamamagitan ng pagsiksip sa mga punto ng buhay ng iba pang mga Holy Knights. Sa kabisera ng kaharian, isang grupo ng mga Holy Knights ang nagbibigay sa kanya ng mana. Nakuha ni Helbram ang halos walang katapusang mana at kalaunan ay napabagsak si Melides. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, bumalik si Diane sa kanyang orihinal na laki at nakuha ang kanyang Warhammer, kung saan nagdulot siya ng isang nakakatakot na lindol. Ang Holy Knights ay nawalan ng masyadong maraming mana sa labanan, at si Helbram ay hindi na makakakuha ng higit pang mana ngayon, kaya maaari lamang silang umatras. Matapos labanan ni Diane ang isang malakas na kaaway, mahigpit na niyakap ng nakaligtas na si Elizabeth si Melides. Nakaligtas si Melides at ang lahat ng kanyang mga kasama. Ngunit namatay ang kapatid ni Elizabeth. Nagpa siya ang gwardya na ilibing ang pangalawang prinsesa sa paborito niyang lugar. Nangako si Elizabeth na ititigil niya ang mga kalupitan ng Holy Knights at ibabalik ang kaharian sa kapayapaan. Ang 7 Deadly Sins at Elizabeth ay nasa kalagitnaan pa lang ng kanilang paglalakbay. Makakahanap sila ng iba pang mga kasama at makakamit ang pangwakas na tagumpay. Nang malaman nila na si Gother, isa sa 7 Deadly Sins, ay lumitaw sa isang kagubatan, nagtungo sila sa nayon malapit sa kagubatan. Si Melides at ang kanyang mga kasama ay kailangang lumabas upang maghanap ng ilang sangkap. Sa oras na ito, sinabi ni Elizabeth na maaari siyang bumili ng mga bagay sa bayan, ngunit iniisip ni Melides na siya ay mahuhuli ng mga banal na kabalyero. Kaya kinuha niya ang pagkakataon na hayaan si Elizabeth na magsuot ng iba't ibang sexy na damit, na sinasabing mapipigilan siya ng mga ito na matuklasan ng iba.
Pero sa totoo lang, gusto lang niyang makita si Elizabeth sa mga damit na ito. Sa huli, dumating si Elizabeth sa bayan na suot ang kanyang orihinal na damit. Hindi siya natuklasan ng mga sundalong nagpapatrol, ngunit ng isang scholar. Buti na lang at mukhang wanted na criminal din ang scholar kaya hindi na niya isusumbong ang kinaroroonan ni Elizabeth. Maya-maya, lumitaw sa kagubatan ng isang kabalyero na tila si Gothair, at agad na sumugod si Meliodas at ang kanyang mga kasamahan patungo sa kagubatan. Sa oras na ito, isang grupo ng mga Holy Knights ang nakakita kay Gothair, at sila ay nakikipaglaban. Dumating si Meliodas at ang iba pa upang suportahan si Gothair, at ang scholar na nakilala ni Elizabeth kanina ay dumating din sa larangan ng digmaan. Sa panahon ng matinding labanan, sinimulang salakay ng Holy Knights si Gothair, sinusubukang patayin siya. Ngunit direktang nahuhuli ng scholar ang kanilang mga pag-atake gamit ang kanyang mga kamay. Sinabi niya sa iba na ang nakasuot ng baluti ni Gothair ay hindi si Gothair, samantalang siya ang tunay. Dati, kapag magkasamang kumikilos ang 7 Deadly Sins, palaging nakasuot ng heavy armor si Gothair, kaya hindi alam ng kanyang mga kasamahan sa koponan kung ano talaga ang hitsura niya, at ito ang unang pagkakataon nilang makita ang mukha ni Gothair. Nang malaman ng Holy Knights ang pagkakakilanlan ni Gothair, ayaw nilang patayin siya dahil ang misyon nila ay patayin ang kabalyero sa armor ni Gothair, at gusto lang nilang tapusin ang gawain ito. Kaya't personal na pinutol ni Gothair ang ulo ng kabalyero, sinusubukang tapusin ang labanan ng direkta sa ganitong paraan upang maiwasang magdulot ng mas maraming casualty. Ayaw ding labanan ng Holy Knights ang 7 Deadly Sins, kaya kinuha nila ang ulo ng knight at umalis. Sa katunayan, alam ni Gothair na ang pagputol sa ulo ng kabalyero ay hindi makakapatay sa kabalyero, dahil ang kabalyero ay hindi isang tao kundi isang halimaw. Ang halimaw na ito ay dating isang Holy Knight, ngunit siya ay nawala sa kanyang isip at naging isang baliw na halimaw. Si Gothair, upang pigilan ang kabaliwan ng halimaw, ay inilagay siya sa baluti. Ngunit ngayon ang kabaliwan ng halimaw ay hindi mapigilan. Pagkatapos ng matinding labanan, napatay nila ang halimaw. Ipinapalagay nila na ang banal na kabalyero ay nag-mutate pagkatapos matanggap ang kapangyarihan ng mga demonyo, at kalaunan ay naging isang halimaw. Ang mga kamakailang recruit ng Holy Knights ay ginawa gamit ang kapangyarihan ng mga demonyo, na lubhang nakakatakot. Ang Holy Knight ay may dalawang pinuno, ang isa ay si Hendrickson at ang isa ay si Dreyfus. Laging naniniwala si Hendrickson na ang Holy Knights ay nangangailangan ng isang mahusay na digmaan upang patunayan ang kanilang halaga, kaya gusto niyang gumawa ng isang bagay na talagang nakakabaliw. Nais niyang ibalik ang mga demonyo sa mundo ng mga tao, at pagkatapos ay hayaan ang mga banal na knight na gamitin ang kapangyarihan ng mga demonyo upang talunin ang mga demonyo. Noong unang panahon, ang mga demonyo ay sinelyuhan ng mga Diyos. Napakaliit na lamang ng bilang ng mga demonyo sa mundo ngayon. Kung ang isang malaking bilang ng mga demonyo ay darating sa mundo, ang mga kakilakilabot na sakuna ay magaganap. Nalaman kamakailan ni Dreyfus ang ideya ni Hendrickson at nabigla siya dito. Naniniwala rin siya na ang Holy Knights ay nangangailangan ng isang mahusay na digmaan upang patunayan ang kanilang halaga. Ngunit pinili niya ang 7 Deadly Sins bilang kanyang kaaway. 10 taon na ang nakalilipas, siya at si Hendrickson ang pumatay sa dating pinuno ng Holy Knights at sinisi ang krimen sa 7 Deadly Sins. Ngayon ay nagsisisi si Dreyfus dahil alam niyang baliw si Hendrickson at hindi niya mapigilan si Hendrickson. Samantala, biglang lumitaw ang isang salamangkero sa tavern ni Meliodas. Maaari siyang mag-cast ng teleportation magic, kaya nagagawa niyang i-teleport ang sarili sa kahit saan niya gusto. Ang salamangkero ay maaari ring magdala ng iba kasama niya kapag nag-teleport, kaya kinuha niya sina Elizabeth at Hawk na nag-teleport sa kanila sa kabisera ng kaharian. Sa pagkabalisa, nagpasya si Meliodas na ihinto ang paghahanap sa mga natitirang miyembro ng 7 Deadly Sins, at direktang tumungo sa kabisera upang labanan ang Holy Knights at iligtas si Elizabeth. Malayo na sila ngayon sa kabisera, kaya ibinato ni Dayan sina Meliodas, Ban, at Gothair. Sa mahusay na puwersa ni Dayan, sila ay direktang itinapon sa kabisera, na nakakatipid ng maraming oras. Malapit nang mahulog sina Meliodas, Ban, at Gothair sa labas ng kabisera. Maraming Holy Knights ang nagtatanggol sa kabisera. Pagkatapos ay nilalabanan nila ang Holy Knights at hindi nagtagal ay natalo sila. Kasabay nito, isang grupo ng mga tao ang sumalakay sa kabisera, at sila ay nagmula sa ibang kaharian, na ang hari ay kilala bilang Haring Arthur. Nang malaman ang mga kalupitan ng Holy Knight, dumating si Haring Arthur upang labanan sila. Ginagamit niya ang kanyang hukbo upang pilitin si Hendrickson na lumabas at makipag-ayos sa kanya, ngunit ang kanyang hukbo ay isang ilusyon lamang. Sa katunayan, isang babaeng mage lang ang dinadala niya dito. Nag-aalok si Haring Arthur na makita ang hari, ngunit tinanggihan siya ni Hendrickson. Kaya nagsimula ng tunggalian si Haring Arthur sa kanya. Inilagay si Elizabeth sa selda, at sinira ni Hawk ang pinto at pinabagsak ang mga gwardya, kinayaan si Elizabeth na makatakas. Gayunpaman, hindi siya maaaring umalis sa palasyo sa oras na ito, dahil ito ay isang larangan ng digmaan sa labas. Kaya nagpasya siyang pumunta muna sa kanyang ama, ang hari ng kaharian.
Sa oras na ito, sina King at Diane ay patungo sa kabisera. Ipinatawag ni King ang isang halimaw na ang bibig ay portal na maaaring mag-teleport sa kanya at kay Diane doon. Dahil baboy ang paboritong pagkain ng halimaw, hindi siya sinasummon ni King noon. Baboy ang alaga ni Meliodas at maaring magalit siya sa halimaw. Kaagad pagkatapos, sinubukan ni Diane na makapasok sa bibig ng halimaw, ngunit sa kanyang higanteng katawan, siya ay hindi sinasadyang na-stalk. Kailangang itulak ni King si Diane gamit ang sariling mga kamay. Napatingin siya sa katawan ni Diane at bigla siyang nakaramdam ng hiya. Sa kasamaang palad, pagkatapos pumasok si Diane sa kabisera, nakatagpo niya ang isang grupo ng mga banal na knights, kabilang si Dreyfus. Hindi niya kayang talunin ang napakaraming Holy Knights at mabilis siyang natalo. Nang makatakas si Diane, hinahabol siya ni Helbram at ng iba pa. Nagkakas ng mahika si Helbram para sirain ang mga gusali sa lungsod nang hindi isinasaalang-alang ang kaligtasan ng mga mamamayan nito. Nang mapansin na nasa panganib ang mga mamamayan, agad na sumuko si Diane sa pagtakbo at pinuprotektahan ang mga mamamayan gamit ang kanyang katawan na nagpapahanga kina Hauser at Gila. Nagpasya silang tulungan si Diane na lumaban sa Holy Knights. Saglit silang lumaban, ngunit hindi nagtagal ay dumating si Dreyfus at kalaunan ay natalo sila. Sa kabutihang palad, dumating si Gother upang tumulong at ginawa niyang umiwas si Gila sa mga pag-atake ni Dreyfus. Ngunit sa sumunod na segundo, tinusok ni Dreyfus ang katawan ni Gother. Samantala, nahuhulog siya sa isang bangungot. Minsan na niyang pinatay ang dating pinuno ng Holy Knight, at ngayon siya ay nasa kasalanan at sakit para dito. Lumalabas na noong sinaksak ni Dreyfus si Gother, inihagis din ni Gother ang kanyang mahika para mabitag si Dreyfus sa isang bangungot. Si Gother ay nasugatan at walang malay, habang si Dreyfus ay nasira dahil sa bangungot. Kailangang ilabas ni Hill Thunder si Dreyfus sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay sinubukan ni Helbram na patayin si Diane, at sa oras na ito, dumating si King sa oras upang harangan ang pag-atake para kay Diane. Nang makita si King, inalis ni Helbram ang kanyang disguise at nagbago sa kanyang orihinal na anyo. Isa rin siyang diwata at dating kaibigan ni King. Si King ay orihinal na hari ng lahi ng diwata, ngunit sabik siyang makipagsapalaran, kaya't umalis siya sa kanyang tinubuang bayan at sumali sa 7 Deadly Sins. Sa panahong ito, ang mga diwata ay pinagtaksilan ng mga tao, at marami sa kanila ang namatay. Pagkatapos nito, si Helbram ay naging isang anyo ng tao, na sa tingin niya ay nagpapahintulot sa kanya na panatilihin ang puot sa isip, at nagsimulang maghiganti sa ibang mga tao. Alam niya na maraming tao ang papatayin sa ilalim ng plano ni Hendrickson, kaya handa siyang tulungan si Hendrickson. Ngayon si Helbram ay naging isang diwata, at gusto niyang labanan si King. Naniniwala siya na kung hindi umalis si King sa kanyang tinubuang bayan, hindi sana sinalakay ng mga tao ang mga diwata. May kasalanan din si King dito, pero hindi siya maaaring sumuko. Dapat niyang talunin si Helbram para sa kapakanan ng kanyang mga kasama. Sa huli, nagawa ni King na patayin si Helbram at manalo sa labanan. Ngayon tingnan natin ang isa pang laban. Pagkaraan ng ilang oras, natalo ni Hendrickson si Haring Arthur. Habang papatayin niya na si Haring Arthur, pinigilan siya ni Meliodas. Pagdating ni Meliodas at ng kanyang mga kasama sa kabisera, ang mga kasama ni Meliodas ay lumalaban sa iba pang mga Holy Knights, habang direktang hinarap ni Meliodas ang pinuno ng Holy Knight na si Hendrickson. Sa oras na ito, dumating si Hill Thunder at nag-aalok na labanan si Meliodas sa lugar ni Hendrickson. Sa panahon ng laban, muli niyang sinabi na siya ay naging mas malakas kaysa sa 7 Deadly Sins, ngunit hindi ito isang katotohanan. Code word pala ang sinabi niya. Noong bata pa si Hill Thunder, hinimok siya ni Meliodas na magsanay ng husto, at maging mas malakas kaysa sa 7 Deadly Sins, at mula noon, ang mga salitang ito ay naging patunay ng kanilang pagkakaibigan. Si Hill Thunder ang kasintahan ng unang prinsesa ng kaharian, kaya ikinulong ng mga banal na kabalyero ang unang prinsesa upang pilitin si Hill Thunder na harapin ang 7 Deadly Sins. Nang salakayin ni Meliodas ang kabisera, sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon ang unang prinsesa upang makatakas. Dumating ang unang prinsesa sa larangan ng digmaan at sinabi kay Hill Thunder na wala na siya sa panganib. Pinutol ni Hill Thunder ang braso ni Hendrickson sa isang iglap, at ngayon ay tutulungan niya si Meliodas sa sarili niyang kusa. Ang paghihimagsik ni Hill Thunder ay nagdudulot ng pagbabago kaagad, at mabilis na natalo si Hendrickson. Sa oras na ito, ang salamangkero na dati nang kumidnap kay Elizabeth ay naghagis ng mahika upang dalhin si Meliodas at ang iba pa sa mga ilusyon. Ang salamangkero ni King Arthur ay agad na nag-alis ng mahika at natalo siya. Pagkatapos ay ibinunyag ng salamangkero ni King Arthur ang kanyang tunay na anyo, at siya ang sin of gluttony sa 7 Deadly Sins, si Merlin. Nakita ni Merlin ang lokasyon ni Elizabeth at dinala niya ang kanyang mga kasama sa silid ng hari, kung saan nananatili si Elizabeth sa tabi ng hari. Tapos pumunta dito si Dreyfus. Minsan niyang pinatay ang dating pinuno ng Holy Knight kasama si Hendrickson para sa makasariling pagnanasa at sinisi ang krimen sa 7 Deadly Sins. Ngayon ay nakaramdam ng pagkakasala at panghihinayang tungkol dito, sumuko siya sa hari at handang tanggapin ang anumang parusa.
Kaya't iniutos ng hari na tanggalin si Dreyfus sa opisina at inilagay siya sa isang piitan. Dapat ay natapos na ang labanan sa pagitan ng Seven Deadly Sins at ng Holy Knights. Ngunit sa sandaling ito, muling may umatake sa kastilyo. Si Hendrickson, na orihinal na malubhang na sugatan, ay gumaling, at ginawa pa niya ang lahat ng mga banal na knights na nakainom ng dugo ng mga demonyo sa pamamagitan ng isang spell. Ang mga Holy Knight na ito ay nagiging mga halimaw at nagsimulang mabaliw na umatake sa lahat ng tao. Ang mga kasama ni Meliadus ay tumungo upang labanan ang mga halimaw, at muling hinamon ni Meliadus si Hendrickson. Ngunit ngayon ay mas malakas si Hendrickson kaysa dati, sinaksak si Meliadus sa isang iglap at nakuha si Elizabeth. Alam ni Dreyfus na gagawin ni Hendrickson ang kanyang nakakabaliw na plano, kaya tumakas siya mula sa piitan at sinubukang pigilan si Hendrickson. Napakalakas ni Dreyfus kaya mabilis niyang nasugatan si Hendrickson at nagtagumpay. Ngunit nakuha ni Hendrickson ang kapangyarihan ng mga demonyo, at gaano man karaming pinsala ang mayroon siya, gumagaling siya kaagad. Kaya sinubukan ni Dreyfus na patayin si Hendrickson ng direkta sa kanyang pinakamalakas na pag-atake, ngunit nabigo siya. Nang naglalaban sila, aksidenteng nasugatan si Elizabeth. Mabilis maubos ang mana ni Dreyfus, ngunit marami pa ring mana si Hendrickson. Sa huli, pinatay ni Hendrickson si Dreyfus at nanalo sa labanan. Pagkatapos ng kamatayan ni Dreyfus, si Meliadus ay nagmamadaling pumunta sa larangan ng digmaan. Bagamat siya ay nasugatan, matapos makita si Elizabeth na malubhang nasugatan, nagising niya ang kapangyarihang lampas sa kanyang limitasyon dahil sa galit. Nagsimulang salakayin ni Meliadus si Hendrickson na parang baliw. Ang kanyang mga kasama, pagkatapos talunin ng mga halimaw, ay dumating din upang tumulong. Sa ilalim ng mga pag-atake ng lahat, hindi maaaring makaatake si Hendrickson kahit na siya ay immortal. Wala siyang anumang pagkakataon na lumaban, at maaari lamang ipagtanggol ang kanilang mga pag-atake. Kailangang umatras si Hendrickson sa isang kuweba, na kinaroroonan ng mga katawan ng isang demonyo, at ito ang pinagmumula ng kapangyarihan ni Hendrickson. Ang demonyong ito ay ang pinatay ni Ban dati. Matapos makuha ang kanyang katawan, pinalakas ni Hendrickson ang kanyang kapangyarihan gamit ang dugo ng demonyo at lumikha ng bagong grupo ng mga Holy Knights. Galit na inatake ni Ban si Hendrickson, at ang kanyang kapangyarihan ay naging sanhi ng pagkabasag ng ibabaw, na lumikha ng isang malaking hukay. Nahulog si Hendrickson sa hukay at nawala ang kanyang mga bakas. Pagkatapos nito, pumasok din sila sa hukay, at nakita nila ang isang ginawang kuwebo sa ilalim ng lupa, na umiiral daan-daang taon na ang nakalilipas. Sa loob ng kuweba, nakasalubong nila si Hendrickson. Sa likod ni Hendrickson ay isang mas malaking patay na katawan ng isang demonyo, na isang mas mataas na antas ng demonyo. Uminom pala ng dugo ng dating demonyo si Hendrickson para lang lumakas ang kanyang pisikal na lakas, at hayaan ang kanyang katawan na makatanggap ng mas malakas na kapangyarihan. Ang kanyang tunay na layunin ay upang makuha ang kapangyarihan ng mataas na antas ng demonyong ito at pagkatapos ay muling buhayin ang higit pang mga demonyo. Agad na iniksyon ni Hendrickson ang dugo ng mataas na antas ng demonyo sa kanyang katawan, at pagkatapos ay nagbago ang kanyang hitsura, at ang kanyang kapangyarihan ay pinahusay. Sa puntong ito sa ibabaw, sinabi ni Hill Thunder ang katotohanan tungkol sa lahat sa iba pang mga Holy Knights, na pagkatapos ay ipinaalam na ang Seven Deadly Sins ay pinagbintangan at na ang tunay na salarin ay si Hendrickson. Kaagad pagkatapos, ang Seven Deadly Sins ay biglang bumalik mula sa ilalim ng lupa. Dumating din si Hendrickson sa ibabaw sa pagtugis sa kanila. Sinubukan ni Meliadus na salakayin si Hendrickson, ngunit ang kanyang espada ay hindi man lang makatusok sa balat ni Hendrickson. Gustong tulungan ng ibang mga Holy Knights si Meliadus. Kaya gumawa si Hendrickson ng mahika upang lumikha ng itim na nyebe. Ang lahat ng Holy Knights na humipo sa mga itim na snowflake ay namamatay kaagad, at ang natitirang mga Holy Knights ay umiiwas sa mga itim na snowflake habang nakikipaglaban kay Hendrickson. Ngunit ang kanilang mga pag-atake ay hindi makakasakit kay Hendrickson. Sina King at Dayan ay magkasamang inatake si Hendrickson ngunit hindi ito nagdudulot ng pinsala sa kanya. Mabilis na natalo ng counterattack ni Hendrickson ang lahat. Ginagamit ni Meliadus ang kanyang katawan upang harangin ang pag-atake, pinipigilan si Elizabeth na atakehin, at siya ay malubhang nasugatan muli. Noon pa man ay gusto ni Hendrickson na mahuli si Elizabeth dahil sa dugo ng mga Diyos sa loob ng kanyang katawan, at kailangan niyang isakripisyo si Elizabeth para buhayin ang mga demonyo. Alam ni Hendrickson na lubos na paprotektahan ni Meliadus si Elizabeth hanggat hindi siya napapatay, kaya inatake niyang muli ang walang malay na si Meliadus. Sa sandaling iyon, hinaranggan ni Hawk ang pag-atake para kay Meliadus at namatay kaagad. Si Hawk ay ang alagang hayop ni Meliadus at ang kanyang pinakamalapit na kaibigan, at si Elizabeth ay malapit din kay Hawk. Ang kamatayan ni Hawk ay gumising sa kapangyarihan ng Diyos ni Elizabeth, at ginamit niya ang kanyang natutulog na kapangyarihan upang pagalingin ang lahat ng sugatang tao sa paligid niya. Sa katunayan, si Elizabeth ay palaging may ganitong mahiwagang kapangyarihan, ngunit hindi niya ito alam noon. Dati, noong malapit nang mamatay ang pangalawang prinsesa, naapektuhan din siya ng kapangyarihang ito at tuluyang nakaligtas, ngunit walang nakakaalam na buhay pa ang pangalawang prinsesa.
Muli, nagpakawala si Hendrickson ng malakas na mahika sa pagtatangkang patayin ang lahat. Sa pagkakataong ito ay sumali na rin si Elizabeth sa laban, pinalabas ang mahika ng mga Diyos laban sa mahika ng mga demonyo. Sa huli, sinisira ng mahika ng mga Diyos ang mahika ng mga demonyo, na nagpapahintulot sa mas malawak na hanay ng mga tao na makabawi. Sa kasamaang palad, ang mga patay na nilalang ay hindi na muling mabubuhay. Nawalan ng malay si Elizabeth sa pagkaubos ng kanyang mana. Inilagay ni Meliodas ang unang prinsesa sa pangangalaga ni Elizabeth, at siya at ang kanyang mga kasama ay malapit ng patayin si Hendrickson upang ipaghiganti si Hawke. Dati, sila ay pagod sa tuloy-tuloy na laban, at iyon ang dahilan kung bakit sila ay natalo ni Hendrickson. Sa tulong ni Elizabeth, bumalik sila sa kanilang pinakamabuting kalagayan. Ngayon ay hindi na sila kayang talunin ni Hendrickson. Ngunit hindi pa rin sila maaaring magdulot ng sapat na pinsala kay Hendrickson, na maaaring gumaling kaagad mula sa mga pinsala. Kung hindi sila makapagdulot ng nakamamatay na pinsala kay Hendrickson sa isang pagkakataon, hindi nila ito matatalo. Kaya nag-isip ng paraan si Meliodas para matalo siya. Hiniling niya kay Gother na sabihin sa lahat ang tungkol sa pamamaraan ng lihim sa pamamagitan ng telepathy. Pagkatapos nito, humakbang siya pasulong upang makipagharap kay Hendrickson sa malapitang labanan, habang ang iba ay inaatake si Hendrickson mula sa malayo. Kakaiba, ang mga pag-atake ng iba ay nagdudulot ng malaking pinsala kay Meliodas, ngunit si Hendrickson ay halos hindi nasugatan. Iniisip ni Hendrickson kung patuloy siyang lalaban ng ganito, siguradong mananalo siya. Noon, direktang inatake ng mga kasama ni Meliodas si Meliodas. Naguguluhan si Hendrickson, ngunit sa sumunod na segundo, nabigla siya. Si Meliodas ay biglang nagtataglay ng napakalakas na mahika. Lumalabas na may kakayahan si Meliodas na ibalik ang mga pag-atake, at ngayon pa lang ay lihim niyang inimbak ang lahat ng pag-atake ng iba, at ngayon ay malapit na niyang ilabas ang lahat ng ito. Sa pagkakataong ito, tinapos ng atake ni Meliodas si Hendrickson, at nanalo siya. Ngunit sa parehong oras, si Meliodas ay nasugatan ng husto dahil tiniis niya ang labis na pag-atake, at halos hindi siya makatayo. Pagkagising, tinulungan ni Elizabeth si Meliodas na makatayo. Pagkatapos ay dumarating din ang hari sa larangan ng digmaan. Ipinagtapat ng mga banal na kabalyero ang kanilang mga krimen sa hari at hiniling sa kanya na parusahan sila ng malubha. Hindi sila hinatulan ng hari. Gayunpaman, inanunsyo niya na mula ngayon, lahat ng Holy Nights ay walang holiday, at dapat silang tumulong sa mga mamamayan hanggang sa maayos ang lahat ng pinsalang dulot nila. Gayon din, pinatunayan ng hari ang inosente ng 7 deadly sins sa publiko, na tinutulungan silang maalis ang kanilang mga hinaing. Mas nakakagulat, si Hawke ay hindi ganap na namatay. Siya ay naging isang sanggol na baboy at bumalik sa tabi ni Meliodas. Maya-maya, bumalik din sa kabisera ang pangalawang prinsesa. Nang makita siya, laking gulat ni Elizabeth. Magkayakap sila ng mahigpit, ninanamnam ang kaligayahang matagal nang nawala. Ang labanan ay tapos na. Lahat sila ay bumalik sa isang mapayapang buhay. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Hillthunder si Meliodas, sinabi sa kanya na nagpasya siyang maglakbay. Dati, si Hillthunder ay nakagawa ng maraming masasamang bagay sa ilalim ng utos ni Hendrickson, at ngayon ay gusto niyang tulungan ang pinakamaraming tao hanggat maaari upang mabayaran ang kanyang mga nakaraang aksyon. Ang ibang mga Holy Knights ay gumawa ng katulad na pagpipilian, at lahat sila ay nagpapasalamat sa 7 deadly sins. Tungkol naman kay Elizabeth, umalis na siya sa pangkat ni Meliodas at bumalik sa palasyo. Namimiss niya ang mga araw na nakikipagsapalaran siya kasama si Meliodas. Ngayon, ang 7 deadly sins ay aalis sa kaharian, at sila ay inanyayahan ni Haring Arthur na maglakbay sa kanyang bansa. Gustong magpaalam ni Elizabeth sa 7 deadly sins, ngunit hinayaan ni Meliodas ang higanting baboy na direktang pumunta sa labas ng palasyo. Inanyayahan niya si Elizabeth na maglakbay kasama niya, at masayang sumang-ayon si Elizabeth at umalis kasama niya. Pagkatapos nito, si Elizabeth at ang 7 deadly sins ay nagsimula sa isang bagong paglalakbay. Sa hinaharap, mas marami silang mga pakikipagsapalaran at hamon, ngunit walang makakapigil sa kanila dahil sila ang pinakamahusay na koponan kailanman. Ang unang season ng The 7 Deadly Sins ay nagtatapos sa isang napakasiglang pagtatapos. Ang 7 Deadly Sins na napagbintangan, sa wakas ay pinatunayan ang kanilang kawalang kasalanan at naging isang bayani ng kaharian, habang binabayaran ng masasamang kontrabida ang halaga na nararapat sa kanila para sa kanilang masasamang gawa. Noong una, mas malakas si Hendrickson kaysa kay Meliodas, at marami siyang taga-suporta. Ngunit sa huli, nanalo si Meliodas dahil lahat ng mga taga-suporta ni Hendrickson ay nagsimulang sumuporta kay Meliodas. Ang mga tao ay maaaring paminsan-minsan ay malinlang ng masasamang kasinungalingan, ngunit sa huli, lagi nilang matutuklasan ang katotohanan. Sa panahong iyon, lalamunan ng kasinungalingan ang kasamaan, at tiyak na magtatagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan. Sa huli, kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe. Gagawa ako ng mas mahuhusay na anime recaps pagkatapos. Salamat sa iyong panunood, at makita ka sa susunod.